Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook, okay? Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And para naman po sa gustong makapagpa-personal reading ng free, mag-comment ka lang kasi magbibigay ng free na tarot reading personal si Madam Jean, okay? Sa October, mamimili siya ng 10 maswerteng mabibigyan ng personal reading. Okay, maaaring makita niya yung comment mo sa baba, matuwa siya, at ikaw ay kanyang mabigyan ng free reading. Okay, let's start. This is for Virgos. Knight of Swords, Four of Cups. Okay, the Death card. Okay, the Chariot is here. I can see some kind of pagta-travel dito. Hindi ko lang alam kung ikaw, kasi yung iba sa inyo, this is you. Pero yung iba, this is like maybe a friend or a family member na nakakakita tayo ng pagta-travel. Dahil parang hindi na siya masaya or hindi niya na alam kung pwedeng yung kanyang future doon, parang hindi na siya sigurado. Or hindi na siya masaya sa mga tao doon. And nakakabagot, nakakainip. This person with the Death card, Scorpio energy, is feeling parang nostalgic eh. Tsaka gusto niya nang i-end kung ano man yung I feel like this is not you. Pero yung iba, this is you. Alam mo naman yun eh, kung sa sarili mo yun. Na parang hindi ka na masaya sa kung nasaan ka. Or parang hindi mo na sure kung may naghihintay pa ba sa'yo dyan. So maybe this is you na nag-iisip na ng pagta-travel. Kung hindi ikaw to, then this is a person na pwedeng malapit sa'yo. Parang gusto niya nang i-end. Kung ano man tong sitwasyon niya na parang hindi na siya sigurado. I can see possible na parang may gusto siyang layuan din. Or maybe gusto niya rin mag-travel because of family-related matter. Parang ganun. So anyway, tell me about Virgos, please. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign. Virgos. Okay. Pagdating sa ibang Virgos dyan, nakakita tayo dito ng happy relationship. So, kung ikaw ay may karelasyon, may masayang relationship and maybe even marriage sa inyo. Nandito yung pag-iisip or pagpaplano or pag-uusap regarding stability na Two of Cups. This is like partnership, may pag-uusap dito and high chance of marriage para sa iba kung hindi pa kayo kasal. But of course, open naman to sa LGBTQIA+. So, yung iba pwedeng may high chance na ito na yung person na magkakaroon ng pagsasama or
lalim na connection sa inyo na pwedeng to the point na makabuild kayo ng home together with this person. A very stable connection sa inyong dalawa. The Seven of Pentacles is your Taurus, Virgo, Capricorn. May mga bagay na magbubunga sa inyo. So, kung ikaw ito na nasa happy connection, relationship, or marriage, ayan, nakakita tayo ng mga magbubunga, especially money, finances, na connection or growth para sa inyo. The Seven of Cups, these are like manifestation. And unti-unti na siyang malalagay sa realidad eh. The Three of Cups, nakakita tayo dito ng celebration. So, especially with the Strength card and so, yung iba sa inyo yan, magba-birthday na. So, that's why there's celebration here. Nakakita din tayo dito ng parang mas pinagtibay na connection. Especially if there's another person na naging involved sa connection ninyo. Alam mo yan eh, kung sa relasyon na ito, I'm talking about Virgos na nasa isang relasyon. Lalo na kung minsan ang nabahidan ng let's say third party or naging problema sa connection ninyo ng person mo. Lalo na kung nagkaroon ng ganon. This time around, mas magiging matibay yung connection or yung relasyon ninyo. Maaaring yung third party na yon or third person na yon naging pagsubok lang sa relasyon at sa connection ninyo. So, napakaganda. How about those Virgos that are singles? For single Virgos. The Ace of Pentacles is here, or the Ace of Coins, also known as the Ace of Coins. Ayan, so nakakakita tayo dito ng for some of you, new business. Okay. If you're single, planning to have a business, nakakita tayo ng mga challenges dito. Well, bago tayo pumunta doon, there's the sun. So, kahit single ka, I can still see that you are happy. Okay? Merong mga bagay na nag-end for you. Kung nag-end na to, you have to accept the ending. Kasi, naging challenge ito for you and mas maganda pa nga na nag-end na lang. Okay? Tanggapin mo na lang yung ending. And then there's new beginning for you when it comes to money and career. Yung iba, maybe a new business. So, if this is a new business, yan, I feel like hindi ka kasi nakikinig sa someone na maybe, I don't know, it feels like this person is a partner or maybe a friend, the best friend, na parang siya yung nagbibigay ng advice sa'yo. Makinig ka sa kanya because the more na nakikita natin, umiiwas ka or lumalayo ka, or hindi ka nakikinig sa taong to, the more na nagkakaroon ka ng problema. So maybe, alam niya yung sitwasyon mo, nakikita niya yung sitwasyon mo, and then nag-a-advise siya sa'yo, you have to listen to those advice. Kasi hindi naman siya mag-a-advise kung makakasama yung advice na yon para sa'yo. Nakikita natin itong person nito as the King of Swords, so matalino siya, magaling siya, pero napagod na rin siyang kaka-advise, so maaaring hayaan ka na lang niya sa mga decision mo sa buhay. Kaya nga lang, I feel like you're not yet ready to open up something like maybe a business or investment. You're not yet ready. Kasi possible na i-risk mo lahat, ibibigay mo lahat dito, and then it would end up nothing. So, pwedeng malaki yung mawala sa'yo. So, high chance ang yun, hindi ko nakikita, guys, hindi ko naman sinasabing nagtayo ka ng negosyo, palugi. Hindi ko naman sinabing ganun. Huwag mo ituloy, hindi ko naman sinabing ganun. Ang sinasabi ko, makinig ka dun sa advice ay ng kaibigan mo or kung sino man ito na lumalabas as the King of Swords. This is a person who is very professional. This is a person, there's a stressful energy dito sa person na ito. Alam niya na, parang, alam niya na yung mga stress na yan. So, alam niya na
kung ano yung mga kaharapin mo. So, maaaring kaya siya nag-a-advise. Alam niya na yung mga nangyayari. Anyway, kailangan mo makinig dito sa person na to because siya yung nakakatulong sa'yo. Okay? Pag sinabi niya huwag mo ituloy, huwag mo ituloy. But anyway, pag regarding sa business, kasi normal naman na pag naglabas ka ng pera, huwag kang mag-expect na after a month or after even a year is babalik na yung perang inilabas mo. Walang ganon. Nag-invest ka, oo, labas ka ng labas ng pera. Pero dapat meron ka ding ibang sources of income. Hindi yung i-risk mo lahat doon. Kasi, ang negosyo parang baby yan eh. Kailangan mo talagang gastusan mo na ng gastusan sa una. Okay? And then saka na lang magbabalik sa'yo pag nagastusan mo na. So, yon, hindi ko sinasabing malulugi kung ano man yung sisimulan mo. But rather, kailangan maging ready ka sa kung ano man yung mga sisimulan mo. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.